Thank you! Ingat! Thank you po. Bakit po kayo nandito? Dahil sa disinformation. Bakit po kayo nandito? For the truth! Paniniwala. Pagbabago! Hope po. Excitement po. Hopeful. Laban. Kabataan. Future. Bayan. Pag-asa. Pag-asa. Liwanag. Future. Angat. Bayan. Buhay. Meron dyan? And now welcome back to the stage for Lenny Robredo and Ian JC Science as we answer your questions. Magandang hapon ulit sa inyong lahat. Gusto ko lang sabihin, pangunahan na we will not be able to entertain all the questions. Ang dami pong pumasok and we will prioritize those that are related to this information. Pero para po doon sa mga nagtanong na hindi natin itatanong sa entablado, we want to continue to engage with you. We have your number and you will hear from us in the future. So, umpisahan ko na ma'am. Wala na madaming pasikot-sikot. Ma'am, yung unang tanong, how can we fundraise for the movement? Pareho ng fundraise natin during the campaign. Lahat nag-aambag. Pero malaki sana ang bagay pag may buy-in yung mga malalaking mga organizations. Dahil lahat naman may stake dito sa disinformation. So kung maipipresenta natin yung programa sa kanila at pag-buy-in sila sa programa, yun yung pinakamalaki. Pero hindi tayo mag-limited sa mga malalaki. Kasi tingin ko, for all the for all the initiatives, pwede magkanya-kanyang fundraise yung mga kanya-kanyang mga grupo. Yung fundraising, yan yung pinakamahirap sa lahat. Pero if there was one thing that we learned out of the election, from the election, na pag naiintindihan at may buy-in yung tao sa ginagawa natin, hindi siya nagiging problema. Thank you, ma'am. Para po sa atin na interesado yung tumulong sa Bell Pilipinas, andun po sa mga QR codes na nasa likod ng mga upuan. Scan po natin ito, hindi siya limited to big donations. Kahit po 100 or if you want to donate on a regular basis, we have the platform for that. So thank you, ma'am. Ang pangalawang tanong, paano maabot ang Class D at tumabas sa eco chain? I think kulang lang yung oras yung Jason kanina. Pero na-touch mo na yun. Na-touch mo na yun. Dun sa iba-ibang mga paraan kung paano maging involved, ang isa doon yung paggawa ng mga local na mga grupo. Kasi yung mga local na mga grupo, for example, it doesn't have to be geographic all the time. Ang masasabihin sa geographic all the time, kung saan ang munisipyo ka, makabuo ka sana ng grupo doon. Kasi ikaw yung may access sa mga local groups. Na otherwise, itong mga miyembro ng mga local groups, wala siyang access dun sa mga mas malalaking grupo dito sa Metro Manila. Napakagandang paraan yun. Pero it doesn't have to be geographical in a sense na pwede din sectoral. Pag sinabi natin pwede sectoral, sabihin natin mga urban poor groups, mga teachers. Parang if you recall, during the campaign, ang daming mga grupong pinuong supporting us. Maraming mga teachers for Lenny, mga drivers for Lenny, psychologists for Lenny, accountants for Lenny. If we can do that all over again, but this time, ang sadya natin is really to fight this information, ang laking bagay. Pero, hindi din siya kailangan na organized groups na. Kasi yung isang natutunan din natin sa campaign, pati yung mga hobby groups, o mga interest-based groups, merong mga plant lovers for Lenny, pet lovers for Lenny, all those groups, pwede siyang mag-daan. Gandang sagot. Galing kay Tracy Dumanaos, BLSU Laguna, AB Philippine Studies, major in Filipino Internet Studies. Ano po thoughts ninyo o opinion sa malawakang paggamit ng wikang Filipino sa pakikipagtalastasan at sa panlipunang diskurso
upang mas maging epektibo makarating sa laylayan ng tamang impormasyon na nararapat sa bawat mamamayang Pilipino. Wow, Philippine Studies major at sa PAC. PS, saan po namin Yung mga gusto mong mag-invite, you can email us, invite@lennyrobredo@gmail.com. Pa-take note na lang po ng email address, invite.lennyrobredo@gmail.com. Lahat pong invitations doon. Pero yung paggamit ng Filipino lang, alam ko ni BMJ, so ano number one advocate ako man. In fact, lahat ng speeches na ginagawa ko, yung priority ko, talagang Filipino yung gagamitin, unless yung nag-i-invite by special request to na ang gamitin English. Pero yung sa akin, para makarating yung mensahe sa dapat maratingan, hindi lang Filipino, pero kung ano yung dialect sa lugar, pinakamaganda na yun yung ginagamit. Kaya nga, ina-encourage natin na kung pwedeng i-localize yung pagbuo ng mga grupo para yung mensahe makarating siya sa kailangan makabasa ng ating mensahe. Kasi halimbawa sa amin sa Bicol, sa Naga, halos lahat nakakilala ko, pati yung sinasabi natin na yung tanong kasi kanina, yung CPE classes, nasa Facebook sila. So yung sa akin, yung paggamit ng Facebook, asan sila, paggamit ng Facebook sa Messenger, marami din nasa Messenger, tapos gagamitin yung Filipino or yung local dialect, yun yung pinaka-best. Naalala ko mang sinabi ng Dalit Marlene Babayan. Sinabi niya na, speak to the people in the language they believe in. Ganda, no? Kausapin mo sila sa lingwahe ng paano, saan sila nananagisip. Yung next na tanong, from Daniel Ryan Sanchez, from National University, Laguna. My question po is, madalas pag nahuhuli o nabubuking yung mga nagpapakalat ng disinformasyon, sinasabi nila na opinion ng nila yun. Sinasabi nila na tinatapakan natin ang freedom of speech nila o pinapakinalaman natin ang karapatan nila. With that said, paano na Attorney Lenny, paano natin i-approach yung mga ganitong instances? Ito, siguro pagkatapos kong sumagot, mga kailangan sumagot ka din, BM Jason, kasi napag-aralan na na to. Pero yung sa akin lang, pag may mga ganon, kailangan pa din kino-correct na hindi nakikipag-away. Kasi ang problema, yung sinasabi ni BM Jason kanina, oras na away na kaagad, yung parang lalong tumataas yung pader, at lalong tumataas yung pader, lalong hindi tayo nakikinig sa bawat isa. Ang gusto ko sabihin, paminsan yung urge na supalpalin, o yung urge na ipahiya yung bearer of this information ang lakas. Pero kailangan parati natin ilalagay sa ano yung resulta kung ganito yung ating response. Ang pinaka-problema, ang resulta, parang tinataasan mo yung pader, lalong lumalawak yung wedge, lalong hindi makikinig sa bawat isa. Yung nangyayari nun pagka lumalakas yung in-group, lumalawak yung pagitan dun sa out-group. So the more na tumitigas, alam mo na lumalakas tayo, yung negative effect po nun, which is not to say no natin gawin, na huwag tayo magpalakas ng alam. But as yung rituals, language natin, and practices become stronger as an in-group, lumalayo yung kabila. So kailangan aware tayo and mindful. Yung doon naman sa tanong ng karapatan, no, na freedom of speech, siguro may sasagot ko lang doon, it is not absolute. Ang freedom of speech is not absolute. And where your freedom begins, your freedom ends where another person's freedom begins. So hindi pwedeng tinatapakan. Siguro mag-share lang po ako nung, alam niyo naman na since 2016, nasa receiving end ako ng daming fake news, diba? Parang yung biggest mistake na gawa namin, kami yung team namin sa OVP dati, parang yung paniniwala ko kasi dati, sinungalingan naman yan, huwag mang pansinin. Parang, parang yung sinasabi ko ng dignified, pero parang mali kami doon. Parang ultimately lumabas, mali pala kami, na hindi namin sinagot at the first instance
yung lahat na kasinungalingan. Kasi walang na-offer na alternate na narrative. So yung narrative nila uncontested. So parang dahil uncontested siya, naging totoo na siya sa maraming mga tao. So nung na-realize namin na dapat pala at the first instance sinasagot namin, parang too late na. Parang yung 2019, kaya ako sinasabi too late na kasi kung nag-umpisa na kami sagutin, dahil sa algorithms ng social media, yung mga sagot namin, nandun na lang sa mga close groups natin. Hindi na nakaabot dun sa mga naniwala na, dun sa narrative na pinakalat niya. So yung sa akin, pag merong fake news, mas mabuting naglalagay tayo ng alternate na narrative para yung nakakabasa, lalo na pag unbiased, parang na-assess niya kung sino ba yung mas greater likelihood na tama yung sinasabi rather than uncontested. So tanong na aside from reaching out to other campus networks, is there a more radical way that we can implement our agenda of verifying the facts being disseminated? Also, kung pwede po pag-meet June Luana ng happy birthday. Thank you. Happy birthday, June. Again, mamaya ipapasa ko kay D.N. Jason. Pero, nung nagtuturo ako di ba na-invite po ako sa Harvard? Na-invite ako sa Harvard to be a Hauser leader. And parang specifically, hindi po ako nagyayabang para sinasabi ko lang kasi specifically, ang hiningi po nila sa akin, parang ano yung naging papel ng disinformation sa election. Pero habang nandun ako, nagbasa ng mga parang best practices sa ibang mga lugar. And nakama-cross ko, at that time, kapapanalo lang ni Lula sa Brazil. Di ba si Lula yung progressive na leader, napanalo niya against a dictator. Pero pinapoint out po dun sa narrative ng panalo niya na one of the reasons bakit nagkaroon siya ng chance against a dictator. Kasi yung civil society ang naging very, very active in fighting disinformation. Not even the opposition. Para yung civil society sa Brazil, nag-vote in sila at nag-decide sila na lalabanan natin itong disinformation. Talagang yung academe, yung mga NGOs, yung mga estudyante, yung mga private persons, nag-decision silang labanan. So wala ko ito sinasabi kasi posible siya. Basta nagkakaisa. And I think, kahit medyo nahuli tayo ng konti, pwede pa tayong humahol. Dahil marami naman sa mga kasama natin gustong lumaban, hindi lang alam kung paano. Ngayon na medyo nakalatag na kung paano gagawin, mas madali nang sumampa yung mga gustong tumulong para malabanan yung disinformation. When fact-checking and fact verification is not the agenda of Pilipinas, ang aming obserbasyon po, napakahalaga siyang gawin. Hindi lang po doon sa pagpapalabas ng mga statements na kinokontra yung kasinungalingan, kung hindi yung diretsong pagsagot natin doon sa mga comments na nakikita natin, but we do it especially in neutral spaces. Kasi po, pag pinapakalat yung kasinungalingan, pero nandun sa hangin ng kabila, wala nang point na gawin yun. Pero pag may nakikita po tayong kumakalat na gano'n, na nasa ABS-CBN, nasa GMA, nasa TV5, I think responsibilidad ng isang maayos na mamamayan na sagutin po ito. So napakahalaga nun. And gusto ko lang pasalamatan yung presence ng ating mga kaibigan sa movement against disinformation. Some of them are here with us today. And nakita ko din kanina na nag-umpisa, our friends from Facts First. So salamat po sa ginagawa ninyong trabaho on behalf of the fight against disinformation. Ayan, I was about to say, yung Facts First, nasimulan yun going into the campaign. Yung grupo po ni na Maria Ressa and many other groups. Maganda yung model na yun. Dahil parang kanya-kanyang grupo may kanya-kanyang assignment. Diba? Parang yung academe saka yung media. Sila yung nag-fact-checking. Merong mga volunteer na mga lawyers na sila yung nag-file ng mga cases against mga nagpo-proliferate ng fake news.
Basta iba-ibang sektor, iba-iba yung mga assignment, pero parang nagtatrabaho sa isang bubong. And I think, moving forward, ganun din yung iniisip ng Build Pilipinas, na i-continue yung trabaho na gawa na before, pero mas palawakin pa yung initiative by inviting everyone na magkaroon talaga ng stake dito sa laban. Ma'am, dun sa tanong kanina na paano palalakihin, pararamihin, idadagdag ko lang po ma'am, yung pangangailangan for new talking heads. Napakahalaga na merong mga bagong tagapagsalita, hindi na yung ating hanay, may not necessarily identified as fake, pero naninindigan with the same values as ours. Hindi kailangan ma-identify na kasama natin. Independente, kung anumang kulay. Napakahalaga, may bagong mukha, mga bagong pangalan na tatayo para sa kausan na ito. Baka better pa ang Jason na hindi talaga, wala talagang kulay. Kasi paminsan, halimbawa pag ako na, masaya yung mga kahanay natin, pero hindi naman nakikinig na, yun dapat na maaya natin. Ang gusto ko sabihin, siguro, pinapalakas yung grupo, pero yung gusto natin mangyaring mapalawak, hindi lumalawak kasi mukha ko pa lang, o boses ko pa lang, tumitiklop na yung iba. So, baka mas mabuti na makahanap tayo nung mas independent-minded na mga talking heads, na kahit hindi natin kahanay, pwede silang pakinggan. Dahil tama yung sinasabi natin. Susukan ko na yung sinabi ni Ma'am Lenny. Sa darating po na panahon ng Build Pilipinas, hindi na po siya ma-identify as fake. Ang ating primary audience is fake because we will get our influencers from our side. Pero sa pagdating po ng panahon, maganda po na makikilala ang Build Pilipinas sa independente. Kasi di ba, pag may kulay ka na, yung kabila, hindi na makikinig sa'yo. Kaya nga, in the future, even Build influencers will not introduce themselves as a member of Build Pilipinas. So labas po nun, brand agnostic, walang kulay. Pero yung totoong tatak sa likod, yung komunidad niya is Build Pilipinas. Kaya nga, may mga nagtatanong sa akin, ma'am, ano ba, are you political? Yes, we are political, but we are non-partisan. Pero malinaw na malinaw kung ano yung mga values na aming tinatayuan. Ang aming inspirasyon si Ma'am Lenny. Pero, hindi siya pwedeng makulayan. Kasi pagdating ng panahon, yung mga influencers who will be part of this network, they will appeal to a broader audience. Hindi po pwedeng tayo-tayo na nag-uusap. Sa tingin ko, Jason, importante na iintindihan natin yun bilang isang pamilya. Para hindi natin walang samaan ng loob. Walang samaan ng loob na nag-reach out tayo sa hindi natin kasama. Kasi yun talaga yung pinakakailangan natin para sa bansa natin. Na hindi gusto sabihin na nag-reach out tayo sa labas, masama yun. Kasi tayo, we remain to be one big family. Dahil nagkakaintindihan tayo sa gusto natin mangyari. Pero marami tayong mga kababayan na siguro na mapaniwala sa maling akala na kailangan mag-reach out tayo sa kanila. Para, sa tingin ko kasi pare-pareho naman yung gusto natin para sa bayan natin. Sunod na tanong, how do we head on with the other camp who has much more resources than us? So do you think Build Pilipinas can mobilize the youth, especially since this movement is data-driven? Maraming opportunities ngayon. Yung number one, katatapos lang ng SK elections, may bagong set na mga SK officials. Karamihan, nandito yung SK Paranaque, di ba? Halimbawa, I'm sure you will agree with me, yung mga bagong assume ng office, naghahanap ng mga advocacies. Ang nakikita ko, pinakamalaki pwede talagang i-advocate ngayon disinformation sa mental health. Diba? So ang daming pwedeng gawin aside from yung mga SK officials, yung mga student organizations. Siguro tatlo na student council president na nabisita ko yung paaralan nila, yung nagsasabi na gusto nilang i-advocate yung fight against disinformation. So, pwede doon tayo mag-touch base sa kanila. Nag-volunteer na sila to organize all the other, to coordinate with all the other student council, student government heads sa iba't ibang mga paaralan. So,
ano yun, Jason, yung isa doon sa Mindanao. Gusto talaga nilang tutukan yung disinformation. Student council ito. So, ang daming opportunities for the left. Ma'am, bibigyan ko na lang po kayo ng number na every time may makaharap kayong gano'n, ibibigay niyo yung number, tapos kami na yung mag-get in touch dun sa grupo o sa individual na nagpahayag ng gano'ng intention. Yung tanong, may I know po kung may training Build Pilipinas for aspiring influencers and content creators? Yes! Mag-sign up lang po, mag-register dun sa mga QR codes kasi doon donate and volunteer. Dun sa volunteer, mag-sign up lang po kayo doon. We will get back to you and we will announce this training soon. How can we fight disinformation if most of our countrymen are not well educated and cannot distinguish between what is factual and fake? From Floyd of the Martial Law Chronicles Project. Mahaba din na sagot. Mahaba din na sagot, pero siguro yung number one, maging bukas lang tayo. Maging bukas, no judgment. Kasi paminsan, meron din tayo mga kasamahan na parang very quick to judge, na kaya siya nadala dahil sa ganito. Parang kong ina-emphasize lagi yung empathy, yung pag-iintindi ng pinanggagalingan ng iba, para hindi natin kaagad binibigyan ng yung judgment yung mga tao. Kasi I think pag nagbigay tayo ng judgment, tayo mismo nagsasara. Diba? Kaya sa akin, bukas lang tayo kahit pa iba yung kulay nila yung nakaraang eleksyon. Alam ko na emotions were high after the election, pero dapat ngayon hindi na yun sukatan. Yung sabi mo kanina, may naniligaw sa anak, ang tanong, sino ba binutuhan? Sino ba binutuhan? Ang dami kong kilala gano'n. Ang dami kong kaibigan na gano'n, na ayoko sa naniligaw sa anak ko kasi nung nakaraang election, ganito siya. Baka alisin muna natin yung mayor kasi hindi siya nakakatulong sa laban natin. Ina-advocate namin yung ganung cause, no? Reducing polarization. Pero yung BFF ko po, yung bagong jowa, yung una kong tanong, pare, sino binoto niya? Sa kalim pala. Pero I'm continuously mindful about it. Kailangan na talagang alalahanin. Huling dalawang tanong. Alam mo niyo po, nakatanggap kami ng more than 100 questions from all of you. Salamat sa mga tanong niyo. We will take note of them. We will continue to engage. Palakpakan po natin yung mga tanong. Ito, second to the last question. Is it possible for us to widen the rift between the Marcos camp and the Duterte camp with social media? What can we do to achieve that purpose? From Oscar A. Lenny Malolos. Parang ang daming dapat sabihin, ang daming pwedeng sabihin na dapat hindi sinasabi. Paano ko ba sisimplin yun? Hindi ko alam kung nabasa niyo na yung libro na The Art of War. Nabasa niyo ba yun? Yes. Di ba meron doon isang recommendation na pag may nagko-comment ng mistake, pag yung kaaway mo, nagko-comment ng mistake, huwag ka na muna mag-interrupt. Chill ka na muna. So, mahirap sabihin with this big audience. Pero siguro ang asikasuhin muna natin, huwag na muna natin silang asikasuhin. Asikasuhin muna natin yung sarili natin. Ano yung pwede natin ngayon gawin? Para makatulong na isulong yung ating pinaglaban ng eleksyon. Huling tanong ba? If showbiz is the leading conversation driver for Filipinos online, it is. What are ways to actively engage celebrities and fandoms in social-political issues? Baka ikaw yung makakasagot. Siguro hindi siya makakasagot kasi actually diniscuss nyo na to sa amin before. Pero siguro, marami namang paraan. It can be, actually, to a certain extent, nagawa natin to during the campaign. Diba? Kung naalala nyo, ang daming mga celebrities na sumuporta sa atin. And yung support sa atin, hindi lang na nag-a-appear sila sa rallies, pero yung pati yung mga pinupost nila sa social media pages nila, malaking bagay yun. Napakalaking bagay. Pero beyond that, marami pang ibang paraan. And pag sinabi natin na napakataas ng interest sa showbiz, siguro as far as we are concerned sa gagawin natin ngayon, hindi lang natin tinitingnan na showbiz as artistas.
Pero ang daming mga interest groups na pwede natin pasukan, na siguro hindi siya kasing popular ng mga showbiz stars. Pero put it all together, napakalaking bagay. Yung sinasabi ko kanina, na kung ako pet lover, ang sarili kong bakuran, yung mga pet lovers din. So sila din yung aking target. Kung ako plantita, ang target ko yun din. Parang hindi siguro siya kasing laki ng showbiz. Pero pag pinagsama-sama mo lahat, malaking bagay. Pero yung sa showbiz, babalik ko sa iyo. Hindi natin kailangan sila engage directly. Pero alam niyo po, yung isang ginawa namin ng panahon ng election, in-identify namin lahat ng mga influencers at celebrities na mayroong political and social causes. So kung yung isang artista, yung kausa niya, isabihin natin teenage pregnancy, then let's engage that celebrity for that particular cause. Mahalaga po na we do our research dun sa mga taong gusto natin kausap or kausapin. So alam natin kung ano yung mga issues nila at saka yung mga pinahalagahan nila, doon natin sila pasukin. And it is one way of engaging them in conversation and shifting it to another conversation. Pero napakahalaga po na kilalanin natin yung ating gustong kausapin, tapos we speak to their issues and also to their aspirations. Ma'am, gusto ko po pasalamatan kayo on behalf of our audience today. Maraming salamat sa inspirasyon ng ating movement and salamat po for being here today. Bigyan mo lang ako pagkakataon, Jason, pasalamatan din yung Build Pilipinas. Pinangungunahan ni Mr. Dan Songko. Dan, nandito po si Dan. Nagpapasalamat din po tayo sa Makati volunteer groups na Makati Villages Council na sila po yung ating, hindi lang yung ating host, pero sila yung nag-asikaso ng event natin ngayong hapon. Nandito si Al at nandito si Joy. Nasaan na si Joy? Nandito po si Al at si Joy. Ayan, nandun si Joy sa loob. Joy, kaway lang Joy. Maraming salamat for taking care of, for spearheading this with Build Pilipinas. So sa inyo pong lahat, all the other Build Pilipinas family, maraming salamat sa inyo. Sa inyo pong lahat na pumunta dito, maraming salamat. Thank you, ma'am. Meron po tayong picture taking. Siguro din, Jason, ikwento mo lang yung na-discuss na natin before, na ano ba yung mga considering na sobrang liit natin. Paano ba tayo? Ito na-discuss mo na kanina. Kung naalala niyo po yung discussion ni Jason kanina, yung akala lang natin, ang taong interesado sa mga political issues, pero yung datos pinapakita hindi. So, siguro doon yung opening na paano natin sila tatapatan na mas maliit tayo. Kahit mas konti tayo at hindi bayad, tapos maliit din ang pondo, napakahalaga na yung mga influencers natin found themselves in this network as part of this network na magpalaki ng ating audience. Alam niyo po ba na ngayon, when we look at the social media landscape, there are two important in a way, imperatives. Ma'am, kung tatanungin yung isang digital creator, ano po yung sukat ng galing niya? Dalawa, yung kaya mo mag-create ng content na nagpa-viral. Yung consistently, 1 out of 10 pieces of content that you create without having a built-in audience. Kasi si ma'am, pag nagpo-post, nagpa-viral talaga yun. Pag si Lisa, magpo-post, sa hanay natin magpa-viral yun. Pero kung sabihin natin, bagong influencer creator ka lang, 5,000 followers, 2,000 followers, but you're able to create content consistently that generates 100,000 views. That is skill. Yan po ang ating pangtapat dun sa bayad ng operation. Diyan tayo lalamang na marami tayong influencers when the time comes, in the time to come, na kayang gumawa ng content na nanonood, dumadami, tuloy-tuloy. Pangalawa, yung pag-create ng content na nagpa-viral is connected to but separate from building an audience. Kasi madami po mga digital creators, pa isa-isang content, nag-1 million views. Pero kung titignan mo yung account, 5,000 na yung followers. Hindi po maganda yun. Those are two connected but separate skill sets. Doon po sa mga workshops later on ng Build Pilipinas, we will share some of our ideas on how to do this. Uulitin ko lang po para sa mga influencers and aspiring influencers, dalawa lang ang sukat ng galing today. Ang una is paggawa ng content that consistently goes viral despite having a small following.
and then consistently being able to add followers to your account. Mahabang kwentuhan to ma'am, gandang discussion. Ayan, pero siguro, sinabi ni Bea Jason, hindi po ito yung katapusan ng, parang ito launch lang. After nito, yung mga interesado, magkakaroon tayo ng mga workshops, care of the Pilipinas. Pero balikan ko lang siguro yung slides kanina. Kung naalala nyo, yung comparison ng BBM pages, Sara Duterte pages, saka tayo, mas marami yung atin. Ano, mas marami, 900 plus yung 2,000 na posts, parang from 900 plus pages, sila from 400. Mas marami tayo. Pero sa atin kasi, and I don't think masama ito. Kasi sa atin organic, wala naman tayong binabayaran. Diba? Wala tayong binabayaran. Organic sa atin. Pero ang parang sinasabi lang ngayon, ang daming opportunities natin. Kasi ang dami sa atin na nandyan. Pero kailangan na siguro tayong matuto. Paano ba mas maraming magbabasa ng posts natin? Hindi ito, yung sinasabi ko ni Bea Jason na kailangan magpadami ng followers, kailangan magpa-viral ng mga posts. Bakit siya importante? Hindi naman para sumikat tayo. Pero importante yun para ma-reach natin yung mga hindi pa natin na-reach ngayon. Kasi pag nag-post tayo na mag-post, kahit pa hindi political yung ating posts, pag nag-post na tayo ng political, yung audience natin mas malaki na. Gets nyo? Mas malaki na yung audience. So, ngayon na wala ka namang masyadong, syempre may mga political issues na ngayon, pero parang sinasabi lang natin na tutulungan kayo how to build your pages para sa mga mahalagang bagay na mahalaga para sa bansa natin. May mga magbabasa ng mga mensahe. Yun siguro. Thank you, ma'am. How will AI affect our approach against disinformation? Mahabang usapin, pero ay sana maging bahagi siya ng trainings. Sana maging bahagi siya ng trainings para nagagamit siya sa tama. Kasi yung pinaka-worry natin, pag nagamit siya sa mali, o baka hindi din natin na-take advantage yung benefits ng technology para sa ginagawa natin. Kasi ito pong ginagawa natin, hindi natin gagayahin yung ginagawa nila na nagpapakalat ng hindi tamang impormasyon. Hindi natin yung gagawin. Ang gagawin lang natin, na sisiguraduhin natin na nagagamit natin yung social media para yung pagpakalat ng mga tamang impormasyon saka mga pag-influence ng mindset na mabalik sa atin yung values na nawala na sa atin. Magamit natin siya sa tama. So, itong AI, nakakatakot siya in the sense na ngayon pa lang, ang dami ng umaabuso sa paggamit sa kanya. So, I hope kasali ito sa workshops. Kasama po siya, magkakaroon po kami ng training on how to ramp up your production through AI. Kasi nakita po namin, ma'am, isa sa mga pinakamalaking effect niya is yung volume of content that you're able to produce. Kasi madami yung sasabi sa atin, ayaw mo marap sa camera. Because of AI, because of voice to speech, voice to video, meron na rin, merong text to video. Ito po yung mga technologies that allow us to amplify our volume. So kaya mo gumawa ng piece of content in a few minutes using AI. So isasama po natin ito, ma'am. Itong dadating na eleksyon sa Amerika will be the first to test case ng effect ng AI on an electorate. Nakakatakot po siya. And expect po natin na sa darating na eleksyon sa Pilipinas sa 2025, ganito din ang mangyayari sa atin. Sunod na tanong, how can CSOs be part of the distribution network of Build Pilipinas? Siguro ba kung sasagot ito? You can be part of us through Build Up. Build Up. Ito yung unit namin na nag-engage with existing organizations on how you can ramp up your own social media output and reach. So, mag-connect lang po kayo sa amin doon sa volunteer, how to volunteer. As long as you put in the message there, we will get back to you. And we are excited to work with existing organizations.
kung paano kayo magiging parte ng network ng Build Pilipinas. So salamat sa tanong na to. Ano na siguro, idagdag ko lang siguro, kasi marami, parang araw-araw, iba-ibang grupo yung kausap namin. Parang parating, ang mensahe kong parating sinasabi sa kanila. Kasi karamihan sa sinasabi, ano nang gagawin natin? Parang yung tinitingnan yung kabuuan ng mga problema natin. So parang sinasabi ko na karamihan sa inyo, CSOs na nire-represent yung particular na mga sektor. Mag-uumpisa muna tayo sa sektor na nire-represent natin. Huwag muna natin problemahin yung buong bansa. Kasi pag minsan, pag pinoproblema natin yung buong bansa, ang hindi natin naaasikaso, yung sarili natin makuran. So, para sa akin, yung mensahe siguro sa mga grupo, yun muna yung target natin. Halimbawa, isa kaming sektor. Sabihin natin, yung mga bikers for learning. Halimbawa, yung sektor namin, yung mga bikers din, all over the Philippines. So, kung gusto mong sumala sa build-up, pwede ang concentration ng mga content ninyo para muna sa sektor ninyo. Diba? Ano yung mga pwede nyong i-create na mga content na ang magiging interesado yung sektor ninyo? Para yung sektor ninyo, nata-target nyo na as many of them na nare-reach nyo. Kesa, ang iniisip natin, iba-iba na medyo nasasabog na yung isip natin. Di ba? So, kung biker ako, yung grupo namin, Bikers for Learning, yun na muna. Mag-concentrate tayo, magkaroon tayo ng inventaryo, halimbawa, ng ibang mga bikers groups all over the Philippines. At paano pa tayo makakakuha ng mga membro sa kanila na pwede mag-start din ng mga build-up groups na pwede kasama natin. So parang mas directed yung pagplano. Sa kanya-kanya lang natin na magkurang. Ma'am, dudugtungan ko na yung sagot ninyo. Thank you once again, Attorney Lenny and BM Jason. We encourage everyone to stay as we continue with the program with more entertainment, sign-ups, and refreshments right after the program. Palakpakan po natin muli. Former VP, Attorney Lenny Robredo. At syempre si BM Jason Gonzalez. So isang maalab na pagbati kina former VP Lenny Robredo, BM Jason Gonzalez, sina Dan Songko, Jess Lorenzo at ang buong board ng Build Pilipinas, lahat ng mga kasapi ng Build at mga pinuno, sina Al at Joy Mayorago at mga kasapi ng Makati Villages Council at lahat ng ating mga kasama ngayon. Kasama na sina Brother Edmundo Fernandez, sina Odette Magno, Chips Guevara, Jen Aquino. Kanina andirito rin po sina Miss Melanie Aquino, ang mama po ni dating at magiging huling Senador Bam Aquino. Okay, ang paramdam. Si Rory Aquino, ang cute na anak ni Sen Bam. Of course, Attorney Michelle Jokno. Justice Antonio